Morning guys. Today is Friday. Mhm. So, coffee time, Mabagyo. Kumusta po kayo dyan? Sana safe po kayo lahat. Kawawa na naman mga magsasaka ngayon. Naapektuhan na naman ng bagyo ang kanilang mga pananim. Bukod dyan, napakamura pa po ng mga palay. So, sana guys, mapagtunuan ng pansin ng ating government kung paano mapaunlad ang pag-aani natin. So, napaka baba na ng presyo ng mga palay at gulay. Samantala, yung mga price ng mga abono, binhi, mga pesticide is napakamahal. So, kung compute mo natin yung ROI natin, return of investment, so possible, may kita pero maliit lang. Paano ba natin may paparating sa Pangulo or sa Secretary of Department of Agriculture kung paano solusyonan yung problem na to, no? Grabe guys. Mga parents ko po is magsasaka. Nung bata po ako pinagbubukid. Napaka hirap tanggapin. Nung pinaghirapan mo ng almost 3 months na magtanim, mag-araro, hanggang maani ay bibilhin lang nila ng 12 pesos per kilo. Paano ba solusyonan ng government ito? Samantala, dito sa Laguna, mahal-mahal ng bigas. Siguro yung 47 pesos ay hindi siya ganun kaganda na bigas. From 47 pesos na binibili naming bigas, bibili nila sa palay around 12 pesos. Almost 35 pesos po yung gap. So, hindi naman pwedeng hindi benta ang palay at mag-aantay ng mahal na presyo. Kasi yung mga pinanggastos sa bukid ay inutang din po namin. Kung di namin bayaran yung utang namin sa next cropping, di na po kami makakautang. So no choice kami, babayaran namin yung utang namin, bebenta namin yung palay ng murang halaga para may pambayad. So ganun guys, yung daily routine ng mga magsasaka. I remembered before na nung bata pa ako, around parang college or high school, may one time na may bagyo. Then nag-aani na po kami. Usa pa po yung gapasan dati. Kaya lang that time, naanod po yung palay namin. Kitang-kita ko na naanod yung palay. Then bukod from that, wala na kaming naaning palay. Then, hindi rin po insured yung palay namin. So, nakikita ko naman for this year, yung mga palay natin may mga insurance na rin. Galing sa Land Bank, RDA. So, big improvement. In case na na-damage ang iyong palay, meron kang marirefund.
pero maliit lang. Napakasarap ng magsasaka guys. Compared sa company. Magsasaka kasi, ang daily routine mo ganun lang. Then wala kang boss. Sarili mo ang boss mo, no? So, just like company, kailangan mong gumising ng maaga. May allotted time kang pumasok at umuwi, no? So, meron kang timeline para tapusin yung trabaho. Just like sa bukid, kung mainit, pwede kang magtrabaho ng hapon na lang. Hawak mo yung oras mo, no? Ito yung importante, hawak mo yung oras mo. So, just like in company, meron kang DTR, daily time record. Andun lahat yung time in, time out mo. Kontrolado lahat, no? So, kahit nasa company ka, darating yung time na ikaw ay magre-retire. Kasi allowable is 60 years old. So, andun pa rin yung time after retirement. Saan ka ba pupunta? Going back to the province? Mag-build ka ng business? It ups to you guys kung anong gusto niyo. So, but for me, much better to build your own business while nasa company ka pa. Sabi nga nila, mag-build ka na habang may trabaho ka pa. Then after retirement, meron kang papasukan agad. So guys, so going back to topic, mga palay natin napakababa. Maraming consideration. Number one, materials. Mag-start po tayo ng binhi. Number one, binhi. Bibili po tayo ng binhi niyan. Or otherwise, yung inani natin, yun pa rin po yung gagawin natin binhi para makatipid. Pero kung gusto mo mag-upgrade ng binhi mo, bibili ka mismo sa labas. Then second one, abono. Abono is nabibili lang po sa labas. Napakamahal ng abono. Then the third one is yung pesticide. Mga pangkuhol, pang-insect, yan, kailangan po natin. And then the third one, yung krudo natin na ginagamit para sa patubig. Kung wala tayong irrigation, kailangan nating bumili ng water pump, motor, para makapagpalabas ng tubig sa lupa, going to our palay, no? Yan yung consideration natin. Then the other one is labor. Anong labor? For example, indirect seeding ka. Magpupunla ka, then magtatanim. Diba? Magpupunla ka, so meaning kailangan mong magbunot ng pinunla mo. So, labor po yun. Then second one, yung magtatanim. Then kung aanihin naman, hindi pa natatapos po doon. Pag aanihin mo pa rin, kailangan pa rin ng labor. So, yan po yung maraming consideration, ano? Bukod for that, yung mga magtatraktor pa, preparation ng iyong lupa bago tamnan, napakarami. So, kung kukumputin mo po lahat yun, mapapalabas mo ba yung 12 pesos and 50 centavos sa 1 kilo? Or around 1 hectares, nagre-range lang po tayo ng 100 to 140 kabans ng ani. So, approximately 50 kilos. Sabihin natin 100. So, 50 kilos times 100. 50,000 kilos. Ganun lang. So, guys, konting tip lang. Magtipid na lang muna tayo.
magtipid tayo in terms sa mga hindi basic na pangangailangan. Pero pag sa basic mga pagkain tsaka dress, huwag niyo pong tipirin. Number one is health pa rin. So, hindi naman po natutulog ng Panginoon. Just keep on praying. Tataas din po ang palay. Sana government, you can see all this paghihirap ng mga tao. Sacrifices, na ulan, andun sila sa bukid, na araw, andun sila. It's a big sacrifices. So guys, until dito muna yung video natin. All about farmers. I'm proud, farmers po ako. Doon po ako lumaki. Naranasan ko dating magtanim, punla, mag-spray, then mag-ani ng gabi kasama ko mga pinsan ko. So, that's all for this video guys. So, stay calm. Happy day, happy life. Enjoy together. Just keep on praying. Bye-bye.